Hindi mo suka akalain. Mga kababalaghan, hindi kayang tanggapin ang inyong isipan. Nagagalaw, tuwing sasabitan. Gabi na pinagsamang produksyon ng DCRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ano nga ba ang meron sa mga antique shops? Bakit maraming naakit na bumili ng mga sangkapang anatiko? Mga ripultong kakaiba ang disenyo. At parang may mga buhay na sa anumang saglit ay maaaring kumilos at maging tao rin tulad natin. Paano nga ba kung meron talaga repulto na mula sa pagiging kahoy o bato ay nagiging tao? Alamin natin sa pagsisimula ng isa na namang kwento na ating pamamagatang Takong Bato. Sa isa na naman gabi na lagi. Ano ito, Joey? Ano itong inaabot mo sa akin? Pera yan, Rolly. Pambili ng amats natin. Pera ba ang tawag mo dito? Kulang yan. Gumawa ka ng paraan. Magdilihensya ka. Yan ang sweldo ko eh. Karaniwang helper lang ako ng dalawang matandang nagmamayari ng antique shop. Joey, sa antique shop ka nagtatrabaho. Siguradong lahat ang nakadisplay doon ng mga antikong bagay. Mahal. Ha? May halaga. Anong gusto mong sabihin, Rolly? Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Hindi naman.
magnanakaw ka ng isa sa mga tinda nila. Ha? At yun ang isasanla natin o ibebenta. Mahirap Nang sa yan. ganung paraan, magkapera tayo ng mas malaki. Hindi ganun kadaling gusto mong gawin ko. Bakit magiging mahirap ang lahat? Dalawang matanda ang amo mo. At nasisiguro kung marunong kang sumempo, makakapagpuslit ka ng anumang bagay na mula sa... May sinabi sa akin ng dalawang matanda. Anong sinabi nila sa'yo? At ano ang bagay na yun na pumipigil sa'yo para pagdakawan sila? Ang ribulto ng taong nasa harap ng kanilang tindahan, ito raw ay mula pa sa kanilang ninuno. At ito ay mabubuhay kung may lalapastangan sa kanilang angkan. Gago! Naniwala ka naman. Paano kung totoo? Sira ulo ko pala eh. Paano magiging totoo yun? Mga ribulto nga lang yun. Ang sabihin mo, hindi mo kaya dahil duwag ka, Joey. Rolly, Hindi mo kayang pagnakawan ang mag-asawang yun na pareho ng matanda at wala ng kakayahang lumaban. Aida! Aida, ito yung sinasabi ko sa yung rebulto. Macho nga siya, Medea. Luka-luka ka talaga. Rebulto kaya yan, yari sa bato. Pero macho at guwapo. Medyo hawig nga sa tatay mo. At ayon sa kwento ni na tatay at nanay, siya ay ninuno pa namin. Nagbabantay sa aming angkan. At kung may gagawa ng masama sa sino man sa amin, mabubuhay siya at maghihiganti. Totoo ba yung sinasabi mo, Medea? Totoong kinuwento ng nanay ko, no? Pero hindi naman ako naniniwala. Sino nga maniniwala sa ganong kwento? Tignan mo naman. Ang bigat kaya nito. Yari sa bato. Bilib ako sa umukit nito. At lalong bilib ako sa naglagay nito sa harap ng antik-shop niyo. Ang bigat kaya nito. Hoy, Aida, pero alam mo, huwag kang tatawa kapag kaharap na natin si nanay at tatay, ha? Kasi naniniwala silang totoong nabubuhay ang rebultong ito. Naniniwala silang ito ang nagbibigay proteksyon sa antique shop. Talaga? Oo. Medea. Nay! Kanina pa ba kayo nagkaibigan mo? Nay, Mano po. Opo. Pinakikilala ko lang itong bantay natin kay Aida. Hindi lamang siya bantay ng antique shop. Siya ang ninuno na iyong ama. Talaga pong ninuno siya? Sure, isang bato po ang rebulto? Opo. Ayon sa mga nakakatanda, kinailangan niya maging bato upang hindi siya tumanda. Upang hindi siya mamatay. Upang habang panahon siya ang maging bantay ng tatlong hiyas na palawit sa kwintas ni Apo Daluyong. Apo Daluyong? Ang mabuti pa. Doon tayo sa loob. Ay, dali ka na. Natatanong ko na si tatay, kinakawayan tayo. Sige. tatlong hiyas na palawit. Wala akong nakikitang nakadisplay sa antique shop na tulad ng sinasabi ni Natasha. Mayroong nakasukpit na animong pinilot na banyo sa baywang ni Tatarino. Mahalin yun ang mga hiyas. Yun ang dapat kong makuha sa kanila.